Kunin ko lang po yung yung reaction niyo po tungkol dito sa pinost ni Congressman Kiko Barsaga saying na you are loyal daw kay Romualdez and sa 2026 dami na matay sa baha tapos siya naman ang magre-resign. Your thoughts on this? Well, hindi ko po kilala si Congressman Barsaga. I don't want to even entertain what he said, but I think ito lang ang sasabihin ko. Our actions will define what he just said. Hindi ako pupunta dito sa i-deny ko, whatever. Hindi na lang. Hintayin nyo na lang siguro yung mga aksyon na gagawin natin sa mga susunod na araw, susunod na linggo. No, I know House Speaker. Who doesn't know House Speaker Martin Romualdez? No? I know him. I've known him since even during the past administration. Ayun nga mga ka-update, no, sa sinabi nga nitong reporter, kung kilala niya nga ba itong si Martin Romualdez, talagang kilala niya naman. Diba? Paano hindi makikilala yan si Tambaluslos mga ka-update? Kilala ho yan, veterano sa pagiging corrupt. Diba? Ano pa ba ang pagtataka natin kay Vince Dizon mga ka-update? Natural, kilala niyan. Kahit nga yung mga normal na mamamayan, kilala ho yang si Tambaluslos bilang crocodile, bilang tuta si Marcos Jr. Diba? Ano pa ba ang ipagtataka natin mga ka-update? Ayan nga ho pag-usapan natin ngayon mga reaction update. Dito rumibat na ho si Vince Dizon kay Kiko Barsaga. Diba nga mga ka-update? Sinasabi po kasi ni Congressman Kiko na loyal ito kay Tambaluslos. Tuta ni Tambaluslos. Diba? Totoo naman ho ang sinasabi ni Congressman Kiko Barsaga. Kaya ngayon mga update, tumatahol ho si Vince Dizon, ang bagong secretary ng DPWH. Ano ho sa tingin nyo mga update? Ang naging pahayag nga nitong si Congressman Kiko. Totoo nga bang tuta itong si Vince Dizon o hindi? I-komento nyo ho yan sa ating comment section at ating pag-usapan mga update. Kunin ko lang po yung yung reaction niyo po tungkol dito sa pinost ni Congressman Kiko Barsaga saying na you are loyal daw kay Romualdez and sa 2026 dami na matay sa baha tapos siya naman ang magre-resign. Your thoughts on this? Well, hindi ko po kilala si Congressman Barsaga. I don't want to even entertain what he said, but I think ito lang ang sasabihin ko. Our actions will define what he just said. Hindi ako pupunta dito sa i-deny ko, whatever. Hindi na lang. Hintayin nyo na lang siguro yung mga aksyon na gagawin natin sa mga susunod na araw, susunod na linggo. And I think the people will judge us by our actions. Not by what we say, but by what we do. Doon tayo i-judge ng taong bayan. At uulitin ko, sinabi ng Pangulo, walang kamag-anak, walang kaibigan, walang kaalyado. Lahat ng kailangan managot, dapat managot. And our actions in the next few weeks, I think, will allow the people to judge us, whether meron ba tayong sinasanto o wala. Pero saan po kaya galing yung parang claim niya na yun? You should ask him, not me. Are you friends, sir, with... I don't know him at all. Si House Barsaga? Speaker po. No, I know House Speaker. Who doesn't know House Speaker Martin Romualdez? No? I know him. I've known him since even during the past administration. Ayun nga mga ka-update, no, sa sinabi nga nitong reporter, kung kilala niya nga ba itong si Martin Romualdez, talagang kilala niya naman. Diba? Paano hindi makikilala yan si Tambaluslos mga ka-update? Kilala ho yan, veterano sa pagiging corrupt. Diba? Ano pa ba ang pagtataka natin kay Vince Dizon mga ka-update? Natural, kilala niyan. Kahit nga yung mga normal na mamamayan, kilala ho yang si Tambaluslos bilang crocodile, bilang tuta si Marcos Jr. Diba? Ano pa ba ang ipagtataka natin mga ka-update? He was a congressman and the majority leader. But it's immaterial. Immaterial yon. Pero, salita lang yun eh. Pag sinabi ko kasi dito na immaterial yon, baliwala yon. Ano yun eh? Salita lang yun eh. But I think, at the end of the day, we are judged by our actions.
Hi, Sec. MJ Salcedo po from Inquirer. Dito po, sir. Sir, di ba sabi niyo po kanina, on Monday, mag-meet kayo with AMLAC para po sa pag-freeze po ng assets. Can you name po yung mga personalities po na involved? Can you name po the personalities specifically po na kumbaga, involved po doon sa Monday meeting na yun? They're all in the complaint we filed yesterday, right? So, all those po na na-file nyo kahapon? Nandun na sa complaint. Nandun na sa complaint. Siyempre, may complaint na tayo eh. Di ba? Ganun naman ang procedure eh. May complaint, then pwede na tayong pumunta sa AMLC. So, yun ang gagawin ko sa Lunes. Sec, additional detail lang on Vidor again. In Good. terms of scheme, meron po ba kayong kakaibang nakita doon? O kapareho din Saan po? ito? Saan po? Sa Mindoro? Sa Mindoro, oo. Well, what have you found out so far? Go ahead, sir. well, clearly, doon pa lang nakita mo na talagang mali ang pagkagawa. 12-meter pile dapat ang ibabaon. Nakita ko nakapirma mismo si RD Pakanan doon sa plano. 3 meters lang ang pinal. Nung tinanong si RD Pakanan, bakit ganon? Sir, wala ho kasi akong sinabi niya doon sa mga kumausap sa kanya, wala ho kasi kaming capability na i-monitor yung pinapasok nila. Hindi pwede yun. Yung pinapile nila, hindi pwede yun. Sir, in terms of collusion, well, what have you found out? Hintayin na lang natin yung complaint. Ongoing pa rin yung investigation and evidence gathering natin ngayon. Sec Josh po from Billionario po. Sir, magpo-pursue rin po ba ng charges ang DPWH siguro sa mga congressmen na contractors at the same time na mapatutunayan na may conflict of interest, sir? Uulitin ko, kung saan tayo dadali ng ebidensya, doon tayo pupunta. Hintayin na lang po natin. Sec, Lawrence Tanhoco, Radyo Pilipinas. Sir, meron pa tayong ibang bibisitahing mga probinsya para po dito sa mga... Meron. Ano po? Next week po pupunta ako ng La Union at Baguio kasama ni Mayor Benji Magalo. On Tuesday. Sir Bernard for PTV4. Sir, balikan ko lang yung Oriental Mindoro. Magkano po yung eksaktong amount na pinag-uusapan natin dito sa Ghost Project? Bibigay ko yung detalye kapag nag-file na kami ng kaso. And your statement, sir, may Black Friday protest ngayon yung ilan nating kababayan regarding the flood control projects. Unang-una, para sa ating mga kababayan, naiintindihan po ng Presidente, naiintindihan po namin ang inyong galit. Lahat po tayo galit dito. Pera po natin lahat ito. Pero, umasa po kayo na upon the directive of the President himself, tandaan natin, ang Presidente mismo ang nagsimula nito nung nagalit siya sa SONA. Ang Presidente po mismo ang bumaba sa ating mga komunidad at in-inspect mismo para makita niya sa sarili niyang mata yung mga pinagagagawa dito sa mga proyektong ito. At ang Presidente din mismo ang nagbuo nitong ating Independent Commission on Infrastructure. Sisiguraduhin po ng Pangulo at natin na ang mga kailangan managot ay dapat managot. At nagsimula na po tayo kahapon sa kauna-unahang kaso at tuloy-tuloy po ito sa mga susunod na linggo, susunod na buwan. Kaya po, umasa po kayo na mananagot po ito. Karapatan po ng lahat na magprotesta, pero wag po tayong mag-resort sa karahasan. Let us not resort to violence. Dahil po, umaandar po ang proseso at makakaasa po kayo na mananagot po ang mga dapat managot. Sir, balikan ko lang yung mga na-secure yung documents. Gaano po ito kahalaga sa investigation ng DPWH and ng Independent Commission? Very critical. Now, this will be very critical in the coming days, weeks, and months na mag-iimbestiga ang Independent Commission. So yun po ay sinisecure na natin, na-secure na natin yung dito sa central office. Ngayon, kailangan natin i-secure ang mga dokumento sa lahat ng mga opisina ng DPWH nationwide. Sige. Guys, sorry, if there's one last question, I need to go to another meeting. So, Sir, ano ba yung risk? Ano ba yung risk, sir? Why do we need to secure all these documents from nationwide? Well, risk of tampering, risk of documents getting lost.
di ba, in the past, mayroong mga bigla na nasusunog na mga opisina. So we have to protect from that. So ngayon, mga palangga, ang sinasabi dito kay Magalong, kasi kaya ko naman tong tinapik, mga kababayan, dahil nga dito kay Mayor Magalong na nasa likod niya, hindi ko alam kung ano yung kanilang aktibidades. Magalong, sabi ni Watson Watkins, Magalong is the one, don't trust him. Ngayon, sabi ni Maggie C. Proleni, si Magalong, huwag lang didikit sa mga Duterte investigation kung hindi bayad ang kaluluwa ni Magalong. Sabi ko nga, bigyan na muna natin siya ng tsansa. Okay? Ngayon, birthday ni Bangag Jr. Adictus Benedictus. Ayan, ang regalo niragaluhan si Magalong ng pwesto. Pero hindi ko pa naman natin alam kung tinanggap na ba ni Magalong kasi like few minutes ago na lang, di ba? Sabi ni Verana, si Kumar nag-deliver ng pera kay Magalong. Galing ang pera kay, ano sabi niyan? May headline, ano? Okay, ang dami. Ito yun yung mga comment section. Alright? So, mga kababayan, kaya mapupunta din yan sa Sarsuela, yung flood control na yan. Kasi, alam na alam ni Magalong na si Marcos Jr. at si Lisa Tanas ang may utak ng flood control na yan. Yung pera na inilalaan dyan, mga budget insertion na yan. Si Marcos Jr. At again, paano iimbestigahan ngayon ni Mayor Magalong si Sandro Marcos, si Yeye Vivas na Chief of Staff at si R.A. Pahati na pinangalanan ni Senator Marcoleta kung hawak na siya sa liig ng mga Marcos. Okay? Baka daw gawing mekos-mekos lang yan. So mga kababayan, recently itong si Lisa Tanas may sinasabi siya na yung kanyang asawang adiktos na katulad niya, di ba, birthday, nagbigay ng pagbati na ang sinasabi niya ay partner in crime niya si Bangag. Talaga naman, partner crime sa adictus, partner crime sa smuggling, partner crime sa kidnapping, partner in crime sa pagnanakaw. So tama talaga yan, mga kababayan. Sabi nga ni Inday Sara, isang Sarsuela, according comment ni Rick Gomez. Alright? Wala na ito patutungan. Kumusta na yung rally? Yung rally na naganap kahapon ay makakaliwang grupo. Ang sinisigaw nila, mga Duterte. Hindi naman sangkot ang mga Duterte dito sa flood control. Si Zaldico at si Romualdez, si Lisa Tanas at si Bangag. So meaning, ayan, ay funded na naman yan. Kaya, huwag kayo mag-blend in dito sa mga makakaliwang grupo. Partners in swingers, partners in crime sa swingers. Ayan nga mga ka-update, no? Kaliwat kanan ang mga rally ngayong araw na ito o ngayong Setyembre. Pero bakit ho ganito mga ka-update? Puro Duterte ho ang idinadawit ng mga komunista dito. Bakit si BP Sara ang itunutulak nila? Ba't ang Pangulong Duterte na naman po ang pinapangalanan nila na kurakot? Ibig sabihin yan mga ka-update, isa lang ho ang may gawa niyan. Sino pa ba ang magbabayad sa mga taong yan? Sino ba talaga ang mga sangkot ngayon sa mga anomalya ng mga bilyon-bilyon sa Ghost Project, mga kabit? Di ba si Saldico at si Tambaluslos, bakit hindi sila ang pinapangalanan ng mga komunista dyan o ang mga nagrarally? Bakit ho mga kabit? Isa nga lang po ang dahilan mga kabit, bayad ho nitong si Tamba ang mga yan. Di ba? Imposible naman pong hindi nila alam yung mga taong yan na si Tamba at si Saldico ang totoong nasa likod ng mga anomalya ngayon. Bakit yung pamilyang Duterte na naman po ang idinadawit nila? Di ba? Yung ating Pangulong Duterte, mga ka-update, nasa ICC na nakakulong na ho bakit dinadawit pa rin siya? Yung kay BP Sara, na-discuss na ho yan, yung 125 million confidential funds. Natalakay na ho yan O bakit ngayon mga update, trillion ho ang usapan, hindi si Tambaluslos at Saldico ang kanilang pinupunteriya. Bakit ang Duterte? Siyempre nga mga ka-update, pinapaingay na naman po nila para mapagtakpan si Tambaluslos at si Saldico. Yan po yung pinaka dahilan dyan. Sabi ni Joe Pau Gasol.
So I don't think na may pupuntahan yung investigasyon na yan sa flood control na yan. So sa akin lang, nawala yung, parang nagduda ako kay Mayor Magalong. Mayor Magalong, kung naririnig ito ng mga staff mo, una mong paimbestigahan si Kumar na nasa likod mo at saka yung si Boy Evangelista. Dahil kasama yung mga pictures na pinakita ko sa Cork, sa The Cork Restaurant, kung saan diyan binuo ng mga kampo ni Lisa Tanas ang assassination plot nila sa akin. Diyan sa Cork na yan. Di ba napuntahan ko yan? Cork Bar na yan. Ngayon, kung gusto mong maniwala kami, Mayor Magalong, na ikaw ay para sa expose, parang hirap na hirap ka nga pangalanan si Romualdez Kasi in-interview siya kahapon. Ang sabi, sino po, binanggit mo lang si Zaldico, pero hindi mo mabanggit si Romualdez. Ako mga kabdit, isa pa huyang si Magalong. Alam niyo po ba kung bakit hindi niya mabanatan etong si Tambaloslos? Meron hong press con dito sa house, dito sa palasyo. Ginawa ho siyang teacher. Diba? Ito nga po, ipi-play din po natin ito Ipi-play din po natin kung saan nga si Claire Castro nagsalita. Magiging katunggali nila o magiging kasamahan nila itong si Magalong, magiging teacher sa mga flood control project. Kaya naman makaka-update, ano pa ba ang expect natin kay Magalong? Kung bakit hindi niya binabanatan si Tambaloslos? Siyempre ho, pinagtatakpan nga ho nila ito. Nababanggit ko. Si Romualdez, kami nga nababanggit namin. Hindi naman kami sundalo, hindi naman kami politiko, wala man kaming kakayahan katulad mo, banggitin mo si Romualdez. Ngayon, babantayan po natin si Mayor Magalong. Nung una, natuwa ako sa kanya dahil sinasabi niya na yung kickback dyan umaabot ng 40 to 50%. Pero kaya maging ningas kugo ng bratatatatatatatat, ganyan lang, tapos walang action, then they're the same dogs. The same asong ulul, right? Pero again, bigyan natin siya ng konting chance dahil hindi natin alam kung tinanggap ba niya or hindi. Declaration lamang yan ni Bangag. Okay? So ano pa yung mga eksena dito na Ang mga araang tinutumbok nila ngayon, ito nga si ang mga si Inday Sara, mga Duterte, ang sinisigaw nila sa rally, Duterte. 'Di ba? Ibalik daw ang nakaw ng mga Duterte. Sino ang may ninakaw? Ang mga nagnakaw, 'di ba? Ang lumabas ang pangalan ni Zaldico paulit-ulit, Zaldico Tambaloslos. So bakit hindi kayo magpagawa ng mga pangalan ni Zaldico at ni Tambalos para batu-batuhin nyo ng itlog na gusto nyo? Bakit mga Duterte? Hindi naman si Pangulong Duterte ang nakaupo at hindi rin si Inday Sara, so magtataka ka na. 'Di ba? Sino ang funder, ang nagpopondo dito sa sa rally kahapon? So kung gusto nyo talagang mawakasan na yan, dapat ang rally ay organic. Alam nyo, may nagparating sa akin. Okay? Ayun, sabi ni Kupiko Blanca, bakit kasama ni Tata Sala si Kumar? Isa pang katanungan yan. Kaya nga tinatanong natin, alam nyo, may nagparating sa akin kaibigan, ang sabi sa akin, Miss Maharlika, ngayong araw na ito, sabi niya magdo-donate daw siya ng tubig at saka pagkain. Ngayon, nag-aantay ako actually, may nag-umpisa na ba kung saan ipapahatid? Kasi kahapon pa yun Alright? Now, ano ang mga kaganapan dito? Si Villanueva na nasasangkot dito, yung kanyang mga pictures and everything. Sabi ko, sana kayo pupunta. Kailangan nyo nang lumabas ng tahanan ninyo or wag kayong lumabas. Okay? Nagsalta na itong dating kaalyado ni Bangag, okay, na si Toby Tiangco, na idinidiin niya talaga. Okay? Itong si Zaldico, didiin niya ba si Romualdez? Yes, Nana Titay, thank you so much. I got it from Belgium. This one, I got it from Belgium. Villeroy and Bosch. Okay? Okay. Ngayon, ito sinisigaw nila. Panagutin si Marcos, si Duterte, lahat ng korap. Sabi ng mga hunghang na mga ito. Ayun, sabi dito. Ano sabi niyan?
in such a way na yung mga flood control na dapat na may pera at may resulta, okay lang na wala na. Kasi patuloy na kickback, patuloy na pinapakasakan ng insertions na hindi naman nakikita ang ganansya. So, panagutin si Marcos, si Duterte, lahat ng kurat, lahat ng nakatalo sa kanila. Ayan, wala. Itong ano nila, itong kanilang rally kahapon. Unang-una, yung nagsasalitang ito, Makabayan Black Party List. So, mga makakaliwang grupo. Si Duterte ba? Si Pangulong Duterte ba ang pinangalanan dyan na nagnakaw ng flood control? Hindi ba si Bangag? Ang kanyang pinsan? Ang kanyang administrasyon? So, obvious na obvious, huwag kayong sumama dito sa mga ulul na ito. Sa mga makakaliwang rally. Dapat talagang yung mga tao, sabi ko nga, actually, ang pagpaninindigan, wala ngang kulay yan eh. Kasi pareho kayo nakakaramdam ng baha. Pareho kayo naaanod sa baha tuwing umuulan. Yes, Ems Cherry Wanderer, thank you so much. Yes, mukhang, ano to, talagang sobrang pinondohan ito. Itong namang si Kiko Barzaga, matapang. Ang sabi niya, wala siyang pakialam sa kanyang budget na mawala o kunin ni Romualdez kasi mas mahalaga sa kanya ang pakikipaglaban sa hustisya. I hope itong batang ito ay talagang magkaroon ng paninindigan. Actually, pinanood ko siya. Somehow, yung kanyang mga style pala ng campaigning niya, yung interview niya, yung nagmamyaw siya. Alam mo, it's okay to have that kind of personality. Lokal-lokahan, kulit-kulitan, as long as you know how to fight for your country, how to fight for what is right, kung paano mo labanan itong mga bangag na ito. Bakit kayo takot, mga pulis at militar, sabi ni Alice Villarama? Tama. Bakit takot? Dapat ang mga military ay kakampi ng taong bayan. Pero tignan ninyo, no permit, no rally. This is very Marcos Jr. Very Lisa Tanas. Hindi kaya bibigyan ng permit para magkaroon sila ng kadahilanan na makasuhan kayo. Pero kung pupunuin nyo ang kalsada, di ba? Walang kaso-kaso yan. Natatakot sila kasi baka manipal sila o ma-Indonesia sila. So yung rally kahapon ay walang kakwenta-kwenta yon mga kababayan dahil ang nagmamarcha ay mga rebelding makakaliwang NPA na grupo. Alright? Paulit-ulit na lang yung mga balita. Pinag-uusapan ang mga maluluhong gamit. Okay, by the way, let's talk about ito. Katulad nitong issue na ito, ayan. Kilala niyo ba yung mukha ni Saldi ko na kumaso sa akin? Magkano yung Hermes niya? Ayan, yung bruhang yan. Kinasuhan ako dahil sinabi ko na nagsha-shopping galore siya sa Paris. Magkano yung Hermes na yan? Itong event na ito, nasa Daily Tribune, in-archive ko na, baka paboran nila. Ito yung party nila na parang event nitong Hermes store ba dyan sa Pilipinas. Tapos mga artista ay pumunta doon. Kasama yata, sino ba itong mga artistang ito? Tignan natin. Ang sabi ng article, February 12, no. Last year yata to. Okay, wag na to, hindi na to kasali. Basta ito yung designer. Okay, tignan natin to. Okay, ito mga to. Ang sinasabi ko kasi sa inyo mga kababayan, okay, ito. May nag-send sa atin to. Ayan itong hinayupak na ito, okay, na hindi daw sila nagnakaw sa Kabanang Bayan, yan si Mylene ko, yan. Kinasuhan din ako niyan mga palangga. Dahil sinasabi ko na, tiga mo yung relo niya, magkano ba yan? Hindi naman ako expert. Anong relong suot-suot niya? Ano tong relo na to? Alam niyo ba yan? Yung relo na yan? Sinong magaling dyan? Yan ang Hermes niya, magkano yan? Di ba? Ang sarap-sarap ng buhay, okay, ng asawa ni Saldi ko, ang sarap-sarap ng buhay, tapos kayo lumulubog kayo sa baha. Then, actually, sinama ko to sa, sa kaso ko, yung December 26, 2023, na nag-post, si Saldi ko, lahat sila, kanyang mga anak, ito yung mga nepo babies. Ang asawa lahat, naka-Dior, tignan mo yung mga suot nila, pajama, tignan mo, Dior yan. Lahat. Si Saldi ko, yung bag, ayan, nandyan sa likod. Okay? Ito, naka-Dior din. Dior ba yan? Ano ba yung suot niya? Ayan, Bag ba yan or what? Okay?
Patek Philippe daw, sabi ni Palangga. Oh, I don't know. Whatever kung ano man yan. Okay? Ano daw, wow, bagong labas. $82,000 yan, sabi ni Jason. Kasi ito daw itong si Mylene ko ay mahilig talaga sa limited edition ng mga Hermes. Eh, ang dami nilang pera, billion ang, ang nakukuha nila sa flood control project. So, how much is $82,000 US dollar, mga Palangga? Kahit mag-euro pa yan, kahit mag-100 pa yan, maging, maging $1 million pa yan. Kayang-kaya nila, di ba? Oh. Hermes daw is 10,000 to 2 million. Ah, okay. Yeah. So, mga kapalangga, kaya sabi ko nga sa inyo, kailangan nyo lumabas. Huwag nyong basta-bastang anuhin. Huwag nyong basta-bastang baliwalain. Alam mo ngayon, si Heart Evangelista, number 2 naman daw siyang buyer ng YSL, di ba? Pinag-usapan natin kahapon. Saan kayo tutungo? Wala na kayo patutunguhan talaga, mga palangging-ging. Sino pa to mga to? Ito lang naman yung balita. Oh. Ha? Grabe. Tapos kayo ngayon, apektado. Samantalang si Bangag, nagpa-party-party ngayon. At balita ko, yung kanya daw big party ay, sinuspend o pinigil o patago. Okay? Ano sabi, report si Zaldi ko, huwag kayong mag-alala. May mga bagay-bagay na hindi na natin kailangan banggitin dito sa vlog natin. Okay? Birthday ni Bangag ngayon. Ang wish natin sa kanya, sana pumantay na ang kanya mga paa. Nagpakain daw siya doon sa mga matatanda. Okay? Optics lang nila yan. Nagpakain sa matatanda, pinakain kayo doon. Tapos, bukas, gutom na naman kayo. Ganun ba ang gusto nyo? Iimbitahan kayo one day, birthday ni Marcos Jr., din bukas, gutom na naman kayo at baha na naman kayo, mga kababayan. Wala na kayong dito, wala na kayong, wala na kayong pupuntahan kasi paulit-ulit na lang ang eksena ninyo. Ito nga mga ka-update, sisingit na rin ho natin, ito nga sinasabi natin, gagawing katungali o kakampi ni Claire Castro dahil ipinag-utos daw ni Marcos Jr. etong si Magalong bilang kanilang teacher. Ito mabita, i-play na rin na ho natin to. Right and financial acumen are critical in following the trail of public funds and determining where leakages and irregularities may have occurred. Mayor Benji Magalong, a special advisor and who will act as investigator for the ICI. Mayor Magalong is a career law enforcement officer who served as Deputy Director General of the Philippine National Police and as former Director of Criminal Investigation and Detection Group, or CIDG. He handled sensitive, high-impact investigations and helped lead institutional reforms in law enforcement through intelligence-driven forensic-based approaches. As Mayor of Baguio City, he has continued to apply his strict standards of transparency and accountability in local governments. His experience in leading difficult investigations, uncovering internal wrongdoing, and enforcing compliance makes him a strong asset to this commission. Strong asset daw po itong si Magalong sa kanilang pag-iimbestiga. Mga kabdit, wag na ho tayo magtaka pag itong si Magalong hindi niya pa rin kinanta si Tamba. Diba? Yan po kasi ang pinaprotektahan nila. Diba? Isipin nyo po, lahat ho ng mga nangyayari ngayon, konti lang o minsan lang naririnig itong si Tamba kahit dawit na po yung pangalan niya. Kasi nga mga kabdate, tinatabunan ho ng mga media, ng mga kanyang binabayaran para hindi ho siya kumalat, para hindi po bumaho yung pangalan ni Tambaluslos. Pero kahit alam na ho ng taong bayan na isa ho siya sa mga nasa likod ngayon ng flood control o ghost project na nangyayari sa nakawan ng bayan.